Good na mga residente ng barangay 90 Caloocan ang pamilya Navarro. Hinala kasi ng mga residente. Sa bahay nila nagsimula ang sunog na tumupok sa dalawa pang bahay sa San Diego Street kagabi. Walang niya talaga. Matagal ko na sinasabi sa kanila kung sino tumira rito. Ang isa sa mga residente ay nasunugan, halos maputol ang ugat sa leeg sa galit. Talagang galit ako. Matay matanda yung lola ko. Tapos yan daw sunugin eh. Para hindi makuwig ng mga galit na kapitbahay, dinala muna sa barangay hall ang pamilya Navarro. Aminado naman ang mga Navarro na sa kanila nga nagmula ang sunog, pero aksidente raw ang nangyari. May kasera po dito tapos kandila sa paahan ko. Pagkagising ko lang, sunog na po yung bandang uluhan namin. Ang ingay-ingay nila kaya nagising ako. Tapos ginising ko rin po yung asawa ko. Ang live-in partner nga ni Janice na si Christian Vito, nalapnos ang buong katawan sa sunog. Itinakbo sa Caloocan Medical Center. Nasunugan na nga kami, nasunog asawa ko, kasalanan pa namin. Ano na mangyayari sa amin yan? Umaasa naman ang pamilya Navarro na huhupa rin ang galit sa kanila ng mga kapitbahay pagbalik nila sa nasunog na bahay. James Beltran, News 5. Nalakoso ang isang babae na miyembro raw ng Budol-Budol Gang at ng biktima sa ilang electronic shop sa Manila. Ang modus ng suspect, alamin sa report ni Dino Flora. Anak ko kami nagbibenta. Pero kung nakukunin mo kami, sandali. Mayroon bang nagbibenta na kukunin mo yung items namin na hindi mo babayaran? No! Hindi kami lang pala. Galit na kinupunta ng mga may-ari ng mga electronic shop sa roon ang babaeng miyembro raw ng Budol-Budol Gang na biktima sa kanila. Kwento ng mga biktima, nagkunwari raw na bayad ng electrical tools ang suspect. Pero hindi siya nagbayad ng cash at sa halip, nagprenda siya ng ibang gamit. Pagkakuha ng kanyang binili, hindi na bumalik ang suspect. Samantalang hindi naman pala mapapakinabangan ang iniwan niyang prenda sa tindahan. Iniwan siya ng 8210 na cellphone na sira. Tapos, wala na. Naghantay yung tao, pinaghintay doon sa isang lugar. Iniwan niya doon, wala na. Anong sabi sa inyo? Bakit kayo iniwan? Hindi lang yung bayar nandyan lang. O sige, sabi ko. Tiwala ako nung una eh. Babayaran nila ako nung una. Ang pangalawa, wala, bigla siya na wala agad. Aabot sa 15 bilang halaga umano ng electronic tools na nakulimbat ang suspect na si Aubrey Oladja. Sinubukan pang magpaliwanag ng suspect pero lalong nag-init ang ulo ng kanyang mga biktima. Hindi po yung totoo. Kasi po, nasa kanya po yung cell ko. Nandun po kami sa karinderya. Tapos po, ang buyer po nung grinder, nandoon po sa may carwash. Nagbayad po ako ng pera, 1,000 po. Dun sa drill. Wala kaming pakialam kung hindi mo kami bayaran. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Ito. Hindi ka nang pamarisa ng iba. At yung malatang naloko mo, lumitaw sana para hindi mo na sila maloko. Sa huli, kulong ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso ng estafa. Dindo Flora, News 5. Cambio tayo sa ibang balita, hindi na kailangang makipag-hide and seek ng puganting senador na si Panfilo Lacson. Ibinasura na kahapon ng Court of Appeals ang kasong double murder na isinampa laban sa kanya. Kaya pati ang warrant of arrest sa senador, paso na rin. Ibalita mo, Eric Montas. Ito ang huling kuha kay Senador Panfilo Lacson bago siya nagtago sa publiko at naging pugante. Sa airport huling nakita ang senador bago diretsang idawit sa pagpatay sa PR man na si Bobby Dacer at driver na si Emmanuel Corbito. Pero simula kahapon, hindi na kailangang magtago ng senador. Binasura kasi ng Court of Appeals ang kasong double murder laban kay Lacson, sabay bawi na rin sa warrant of arrest para sa kanya. Base sa unanimous decision ng CA, sa pangunguna ni Associate Justice Ramon Bato, wala raw sapat na ebidensya para idiin si Lacson sa Dacer Corbito double murder case. Hindi rin nakatulong sa kaso ang naging testimonya ng kapwa-akusado ni Lacson na si Cesar Mancao na ginawang state witness sa kaso. Sa unang affidavit ni Mancao noong March 1, 2007, ni hindi nito binanggit o idiniin si Lacson sa umunoy operasyon para itumba ang isang media man na kritiko ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pero sa ikalawang affidavit ni Mancao noong February 13, 2009, saka nalang lumutang ang pangalan ni Lacson at sinabing aprobado ni Lacson at ng Malacanang ang sinasabing special operations. Si Lacson ang PNP chief nang mangyari ang Dacer Corbito double murder noong taong 2000. Questionable rin daw ang kredibilidad ni Mancao bilang witness, bagay na matagal nang pinupunto umano ng kampo ni Lacson. Court of Appeals went into the issue of credibility of Mancao. Assuming what Mancao said was true, still that supposed conversation on board the car by itself cannot establish that Senator Lacson was part of the conspiracy, that he was the mastermind.
Dagdag ni Poblador, ikinatuwa ng pamilya Lacson ang paglaglag ng CA sa kaso ng senador. I'm sure it will surface. Ang pamilya Dacer naman, pinatikos ang CA sa desisyon nito. At masamang president ng sinet up nito na kung may warrant of arrest, basta huwag kang at hihintayin lang na maayos. Hindi naman natitinag ang prosekusyon sa Dacer Corbito case sa naging desisyon ng CA. Maging si Cesar Mancao, umaasang mababaliktad pa ang desisyon. Of course, very much hopeful because I know I'm in the side of the truth. Handa naman daw harapin ng kampo ni Lacson sakaling iakyat ng pamilya Dacer ang kaso sa Korte Suprema. Eric Montas, News 5. Higit isang dekada na mula nang dukutin at patayin ang kilalang PR man na si Salvador Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito. Ano nga ba ang nangyari at paano nasangkot si Senador Lacson? Ibalita mo, Edison Reyes. Nagsimula ang kaso nang dukutin sa kanto ng Subel Rojas at Osmeña Highway ang PR man na si Bobby Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito noong November 24, 2000. Matapos ang 5 buwan, nakita ang bangkay ni Dacer at Corbito sa Cavite. May 2001 naman, nang kasuhan ng Department of Justice ang 22 lalaki kasama ang 11 pulis na sospek sa kaso. Nang sumunod na buwan, inaresto ang Noy Senior Superintendent Glenn Dumlao ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF. Si Dumlao ang nagsabi na posibleng may kamay sa krimen sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating hepe ng PNP at ng PAOK-TF na si Panfilo Lacson. Itinanggi ni Lacson at Estrada ang mga akusasyon. Noong July 2001 naman, umalis patungong Amerika sina Michael Ray Aquino at Cesar Mancao, mga tauhan ni Lacson sa PAOK-TF. 2008, nang arestuhin ng mga otoridad si Mancao sa bisa ng isang extradition request mula sa Pilipinas at bumalik sa Pilipinas noong 2009. Kalaunay naging state witness si Mancao. Doon na niya idiniin si Lacson bilang mastermind sa krimen. Kasunod dito, umalis si Lacson sa bansa noong January 5, 2010. Mula nooy hindi na nakita ng publiko ang senador at noong Pebrero 5 noong nakaraang taon, nagpalabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban sa senador. Edison Reyes, News 5. Inaabangan ang paglutang ngayon ng puganteng senador na si Ping Lacson. Yan ay matapos ibasura kahapon ng Court of Appeals ang criminal case at arrest warrant laban sa kanya kaugnay sa Dacer Corbito case. Kasabay nito, nagpaplano na ng mga susunod na hakbang ang pamilya Dacer. Para sa update, may live report si Erica Tapalla. Amelie, nagsama-sama nga dito sa isang hotel sa QC ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption at the People's Movement for Justice para ipaglaban raw ang hustisya sa pagpatay sa publicist na si Buboy Dacer at ang kanyang driver na si Emmanuel Corbito. Nagtataka ang grupo ni VACC President Dante Jimenez kung bakit ibinasura ng Court of Appeals ang criminal case at pati na ang arrest warrant laban kay Senator Ping Lacson na siyang itinuturong nasa likod ng pangingidnap at pagpatay kina Dacer at Corbito. Nakausap raw ni Jimenez ang anak ni Dacer na si Karina. Dismayado raw ngayon ang pamilya Dacer pero bubusisihin pa raw nila ang desisyon ng korte para maayos silang makapaghain ng motion for reconsideration. Sabi naman ng abogado ng People's Movement for Justice na si Attorney Restituto Mendoza, premature ang naging desisyon ng CA sapagkat wala pang trial na nagaganap ay ibinasura na kaagad ang kaso. Pakinggan natin ang kanila mga pahayag. Literally put the cart before the horse. There is yet no trial but they already acquitted the accused, Senator Lacson. Sa hanay naman namin, tuloy-tuloy po ang pagtulong sa kami po ay tuloy-tuloy ang aming pag-request sa DILG. Rafi Amelin, samantalang kakarating pa lang dito ni Attorney Demetrio Custodio, ang abogado ng pamilya Dacer. At sinabi nga niya, in-email daw siya ni Karina para i-express ang kanyang lungkot dahil sa nangyaring desisyon. May 15 days ngayon sila bago nila matanggap ang official decision at pwede na sila mag-file ng motion for reconsideration o pwede rin sila dumiretso sa Korte Suprema. Amelin. Salamat, Erica Tapalla. Susunod, prosecutor sa kaso ng Alabang Boys, sabi sa umano'y pamamaril sa QC,
Habang isang sundalo inireklamo ng pananakit ng isang babae. Pagtulog ng busog sa gabi. Nauwi nga ba sa Bagongot? Sasagutin namin yan mamaya sa Kwentanong. At istimbre mo kay Tulfo, kagawad na nanalo ng eleksyon, hindi magawa ang trabaho dahil may iba raw nakaupo sa kanyang pwesto.